Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino at shoutout kay Geng Geng Sanan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3361 hanggang 3365. Nang makita ang dilema ni Ivory, walang puso si Sugoyaw na itulak siya ng husto, kaya hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay uuwi para sa hapunan sa gabi, kaya hindi pa huli para subukang muli. Pagka-uwi, si Ivory ay bumalik sa kanyang silid upang gawin ang kanyang takdang aralin, habang si Sugoyaw ay nagsimulang maghanda ng hapunan. Sa oras na ito, naglalaro pa rin ng mahjong si Jianglan sa labas, at ikinasal na siya kay Sugoyaw sa loob ng maraming taon. Hindi kailanman nagluto si Jianglan. Para naman kay Sugoyaw, kailangang magreklamo si Jianglan, dahil pinakasalan lang niya si Sugoyaw dahil gusto niyang magkaroon ng kaunting pera sa pamilya ni Su. Ngunit sino ang nag-akala na si Sugoyaw ay napakawalang silbi sa pamilya ni Su, na direktang humantong sa nasirang panaginip ni Jianglan. Siyempre, si Jianglan ay may pag-asa pa rin para kay Sugoyaw. Pagkatapos ng lahat, ang negosyo ng mga materyales sa gusali ng pamilyang Su ay umuunlad ng maayos. Sa hinaharap, kapag ang matandang lalaki sa pamilya ay namatay, makakakuha siya ng ilang mga pag-aari. Dahil dito, hindi hiniwalayan ni Jianglan si Sugoyaw. Upang mapanatili ang relasyon sa pagitan nila, sinubukan ni Sugoyaw na pangalagaan ang mood ni Jianglan. Hindi siya nagagalit kay Jianglan. Siya ay kabilang sa uri ng mga tao na hindi kayang lumaban at pag-alitan siya pabalik, na ginagawang si Jianglan ay talagang hindi makahanap ng dahilan para sa diborsyo. Halos alas 7 na bago umuwi si Jianglan. At pagdating niya sa bahay, si Jianglan ay walang uri ng ngiti sa mesa ng mahjong. Sa halip, malamig ang mukha niya, tulad ng may utang sa kanya. Anong ginagawa mo? Nanalo ka sa loto. Hindi ka ba natatakot na masayang ang maraming pinggan? Alam mo ba ang buwan ng gastusin sa pamumuhay ng ating pamilya? Nang makita ang pagkain sa mesa, nagreklamo si Jianglan kay Sugoyaw. Bagamat hindi siya nagsisikap na magluto, talagang hindi niya pinapayagan ang ganitong uri ng pag-uugali ng paggastos ng pera. Si Jianglan ay isang kakaibang tao. Mas gugustuhin niyang mawala ang kanyang pera sa mesa ng mahjong kaysa magkaroon ng mas masarap na pagkain sa bahay. Bukod dito, sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang gawing maliwanag ang kanyang sarili sa labas. Hindi niya iniisip kung magkano ang pera niya sa bahay. Minsan ay pinilit pa niya si Sugoyaw na makipag-ugnayan sa matandang lalaki sa kanyang pamilya. May mga bisita sa bahay ngayong gabi, kaya nagluto pa ako ng 2 ulam. Paliwanag ni Su. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Jianglan at sinabing, nangangako ako. Nag-imbita ako ng mga tao na maghapunan sa bahay nang walang pahintulot ko. Sugoyaw, matapang ka talaga. Bilang ulo ng pamilya, o maging ang pinagmumulan ng kita, ang katayuan ni Sugoyaw ay niyurakan ni Jianglan, nang walang dignidad ng sinumang tao. Ngunit hindi nagalit si Sugoyaw. Sa halip, nakangiting paliwanag niya, asawa, ang panauhin ngayon ay napakahalaga sa akin, kaya hindi ko hiningi ng maaga ang iyong mga tagubilin. Bakit, kung yayain mo siya sa hapunan, padadalhan ka ba niya ng 10-10 milyon? Jianglan disdains nang sabihin, para sa kanya, pera ay ang pinakamahalaga. Iba pang lahat ay hindi makipag-usap tungkol sa. Umiling si Sugoyaw at ipinaliwanag kay Jianglan ang nangyari sa meeting room ngayon. Matapos marinig ito, hindi nagalit si Jianglan. Tungkol sa kumpanyang Fengchen, nakipag-usap din siya sa mga kaibigang iyon sa mesa ng mahjong.
Si Mo Yang mismo ang bumili ng gusali ng opisina para sa kumpanya ng Feng Chen, na sapat na upang makita ang kamangha-manghang enerhiya ni Feng Chen. Su Guoyao, gayunpaman, kinuha ang responsibilidad na ito. Hindi ba pagkakataon na para pagtawanan sila ng ibang kamag-anak? Su Guoyao, baliw ka ba? Alam mo ba kung bakit ikaw lang ang tanga sa buong pamilya Su? Galit na galit si Jiang Lan kaya nilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang baywang at sinabi kay Su Guoyao sa matalas na boses. Alam kong hindi sila nangangahas na isipin na imposible ito, sabi ni Su Guoyao. Tama ka pa rin sa akin. Dahil walang ibang makakagawa nito, paano mo ito magagawa? Kailan ka ba naging bulag at kumpiyansa, o may sakit ka sa pag-iisip? Saway ni Jiang Lan. Akala ni Su Guoyao ay pupurihin siya ni Jiang Lan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang magiging reaksyon ni Jiang Lan. Sa halip na palakasin ang loob niya, naisip niyang hindi niya ito magagawa. Ang clay bodhisattva ay nagniningas din. Si Su Guoyao ay mapagparaya sa lahat, ngunit may mga pagkakataon na hindi niya kayang lunukan ang kanyang mga salita. Jiang Lan, hindi ko ine-expect na tutulungan mo ako sa bagay na ito, pero hindi mo ako pwedeng maliitin tulad nila. Asawa kita, nabigo ako. Hindi ito mabuti para sa iyo. Kung gusto mong mamuhay ng maayos, buhay, kailangan mong umasa sa akin. Kinagat ni Su Guoyao ang kanyang mga ngipin at sumagot. Sa harap ng biglaang pagsabog ni Su Guoyao, medyo nalito si Jiang Lan, dahil bihirang magbago ng mukha si Su Guoyao, ngunit sa pagkakataong ito, mukhang galit na galit si Su Guoyao. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na matatakot si Jiang Lan kay Su Guoyao. Ang kanyang katayuan sa pamilya ay hindi kailanman maaakit ni Su Guoyao. Ano ba ang bangis mo? Kailan ako umasa sa iyo para suportahan ako? Magkano ang naiuwi mo sa bahay? Libo-libong yuan sa isang buwan. Sapat na ba talaga ang mabuhay? Kung hindi ako nanalo ng pera para umuwi, ikaw hindi man lang makakain. Jiang Lan expression mabangis na sinabi. Hingal na hingal si Su Guoyao. Bagamat hindi siya kumikita ng malaki, ang kanyang pamilya ay sinusuportahan ng kanyang sweldo. Lumalabas si Jiang Lan para maglaro ng baraha. Kung wala ang kanyang pera, si Jiang Lan ay wala man lang kwalipikasyon na maglaro ng mahjong. Sa oras na ito, lumabas si Ivory sa silid. Sa harap ng pag-aaway ng dalawang tao, nakasanayan na niya, ito ang normal ng mahihirap na pamilya. Kung gusto mong lumaban, bilasan mo, baka dumating na ang Aaron. Sabi ni Ivory. Dahil dito, agad na kumalma si Su Guoyao. Ayaw niyang makilala siya ng Aaron, ito na ang pagkakataon ko para makagawa ng kompletong turnaround sa bahay ni Su. Huwag kang gumawa ng gulo, sabi ni Su Guoyao kay Jiang Lan. Hindi siya nakipagkompromiso, lalo pang aminin ang kanyang pagkakamali. Ito ang hindi inaasahan ni Jiang Lan, na naging dahilan kung bakit siya nagseryoso dito. Nagagawa ba talaga ni Su Guoyao na baguhin ang kanyang posisyon? Kung gagawin niya, darating ang mga magagandang araw. May kumatok sa pinto sa unang pagkakataon. Ivory ay nagbukas ng pinto para sa Aaron. Ang Aaron ay hindi dumating na walang dala, sila rin ay isang regalo. Ay inaabangan ni Jiang Lan ang pagdating ng Aaron, at nang makita niya ang Aaron, halatang nagpakita siya ng matinding pagkabigo, at naramdaman pa niya na si Su Guoyao ay nakikipagtulungan sa kumpanya ng Feng Chen. Paano ito magiging isang bagay na kayang lutisin ng isang batang lalaki? Ngunit si Jiang Lan ay hindi direktang lumabas, ngunit binigyan si Su Guoyao ng kaunting mukha, 3,000. Nandito ka na. Tere, kain na tayo. Nakahanda na ang lahat, magiliw na sabi ni Su Guoyao. Pagbalik sa kanyang bayan, ang Aaron ay napuno ng damdamin. Noong una siyang dumating dito, ang kanyang pamilya, kasama si Ivory, ay hindi siya binigyan ng kahit anong magandang hitsura. Bagamat ang Jiang Lan ay isa pa ring mapait na mukha, sina Su Guoyao at Ivory ay may hindi bababa sa isang magandang saloobin, na nagpapadama ng higit o hindi gaanong kasiyahan sa Aaron. Bukod dito, hinding-hindi na niya hahayaang mangyari muli ang naunang kahihiyan, at walang magtuturing sa kanya bilang isang basura. Malaki ang inaasahan ni Jiang Lan para sa Aaron. Bagamat labis niyang minamaliit si Su Guoyao at nadama na walang kakayahan si Su Guoyao na makipag-ayos kay Feng Chen, palagi siyang may kaunting pag-asa sa kanyang puso. Kung tutuusin, kung gusto ng kanyang pamilya na mamuhay ng magandang buhay, magagawa ito ni Su Guoyao. Lamang Aaron's hitsura, hayaan ang kanyang napakabigo, isang maliit na bata lamang, kung paano makakatulong sa bagay na ito.
Hindi sa banggitin ang buong talahanayan ng mga pinggan, sa opinyon ni Jiang Lan, ang Aaron ay hindi nagkakahalaga ng 3 pinggan at isang sopas. Tumayo, si Jiang Lan ay direktang pumunta kay Sugoyaw, hinawakan ang tenga ni Sugoyaw sa harap ng Aaron, at sinabing, Sugoyaw, pinaglalaroan mo ako. Sa kanya, matutulungan kanyang makipagtulungan kay Feng Chen. Sinabi rin ito ni Jiang Lan sa harap ng Aaron, na nangangahulugan na hindi niya intensyon na iwasan ang paghihinala o bigyan ng kaunting mukha si Aaron. Sugoyaw sa bahay, sa pangkalahatan ay gawin ang kanilang makakaya upang tiisin ang Jiang Lan, kahit na Jiang Lan bibig-bibig ng isang talunan tumawag sa kanya, Sugoyaw ay hindi magagalit. Ngunit ngayon, sa harap ng isang tagalabas, at ang tagalabas na ito ay malamang natulungan siyang makasama si Feng Chen, ang pag-uugali ni Jiang Lan ay naging dahilan upang medyo hindi mabata si Sugoyaw. Bukod dito, sinabi pa rin niya ito sa harap ng Aaron, na lalong nag-alala kay Sugoyaw na masaktan si Aaron. Pakawalan mo ako, malamig na sabi ni Sugoyaw. Hindi kailanman binigyang pansin ni Jiang Lan ang duwag na ito. Kung hahayaan niya ito, hahayaan niya ito. Wala ba talaga siyang mukha? Sugoyaw, ang tigas talaga ng mga pakpak mo. Kung maglakas loob kang utusan ako, hindi ako mapakali. Ano ang magagawa mo sa akin? Si Jiang Lan ay parang baliw na hindi man lang binibigyang mukha si Sugoyaw. Huminga ng malalim si Sugoyaw. Sa pagkakataong ito, masyadong kritikal para sa kanya ang usapin. Hindi niya kailanman papayagan si Jiang Lan na saktan ang Aaron. Kung ang pagkakataon lamang na ito ay masisira sa mga kamay ni Jiang Lan, si Sugoyaw ay hindi kailanman magkakaroon ng anumang pagkakataong bumaligtad sa kanyang buhay. Hinampas ni Sugoyaw ng backhand ang braso ni Jiang Lan. Ang sakit ng Jiang Lan, subconsciously pinakawalan Sugoyaw. Nang malapit nang sumabog ang init ng ulo ni Jiang Lan, sinabi ni Sugoyaw na may malungkot na mukha, kung gagawa ka pa ng kalokohan, lumayas ka sa bahay na ito para sa akin. Ito ang bahay ng suko, hindi ang iyong lugar kung saan naliligaw si Jiang Lan. Si Jiang Lan ay napilitang pakasalan si Sugoyaw sa loob ng napakaraming taon. Si Sugoyaw ay binubuli at pinagalitan sa loob ng maraming taon. Mayroong ilang mga kaso ng pakikipag-usap pabalik, pabayaan ang pakikipaglaban. Kaya naman nakakuha si Jiang Lan ng 1 pulgada. Ngunit ngayon, talagang nagsimula si Sugoyaw sa kanya, na hindi kailanman pinangarap ni Jiang Lan. Higit pa rito, ang madilim na mukha ni Sugoyaw ay nakakaramdam ng kaunting takot kay Jiang Lan. Bigla siyang nagmukhang ibang tao, puno ng takot. Sugoyaw, may kakayahan kang sabihin itong muli. Si Jiang Lan ay hindi handang magpakita ng kahinaan. Ang kawalang kasiyahan ni Sugoyaw sa loob ng maraming taon ay sumiklab sa sandaling ito at sinabing, ito ang aking pamilyang So. Kung mayroon kang anumang kawalang kasiyahan dito, umalis ka sa pamilyang ito. Nagsimula ang sama ng loob, at sa wakas ay umayos si Sugoyaw at naging lalaki. Kung wala si Aaron, maaaring patuloy na maging mapagparaya si Sugoyaw tulad ng dati, ngunit ngayon ay may pagkakataon na siyang baguhin ang kanyang kapalaran, na ipinasya ni Aaron, kaya kailangan niyang piliin na maging isang lalaki. Alam ni Sugoyaw na kung magagawa ang bagay na ito, kahit na umalis ng bahay si Jiang Lan ngayon, babalik siya balang araw upang ipakita ang kanyang kabaitan, dahil siya ay isang babaeng mahilig sa pera. Kahit na hindi na bumalik si Jiang Lan, kulang pa kaya si Sugoyaw sa mga babae pagkatapos niyang mayaman at makapangyarihan. Sugoyaw, nababaliw ka na ba? Ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Hindi pa ako tapos sayo. Dahil doon, inabot ni Jiang Lan at hinawakan ang mukha ni Sugoyaw. Si Su ay nakakasilaw at mabilis. Matapos harangin ang kamay ni Jiang Lan, sinampal niya si Jiang Lan sa mukha. Malakas at umalangaw-ngaw ang sampal sa buong sala. Higit sa 3,000 liwanag kinuha ng isang tumingin sa Ivory, hayaan siyang sorpresa ay, sa harap ng away ng mga magulang, Ivory ay lilito lalo na kalmado, hindi rin nais na tumulong kung sino ang ibig sabihin. Ibig bang sabihin ay matagal na siyang nakasanayan sa lahat ng ito, o ibig sabihin, sa loob-loob niya ay wala na siyang pakialam sa relasyon ng kanyang mga magulang. Tinakpan ni Jiang Lan ang kanyang mukha at hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na natalo ni Sugoyaw ang sarili niya. Sa paglipas ng mga taon, siya ay nakasakay sa ulo ni Sugoyaw at ginagawa ang lahat ng mag-isa. Matagal na siyang sanay sa malambot na ugali ni Sugoyaw. Ngunit ngayon,
malaki ang pagbabago sa imahe ni Sugoyaw. Siya ay hindi na isang talunan, ngunit isang tunay na lalaki. Ramdam ang nag-aapoy na sakit sa kanyang mukha, alam ni Jianglan na hindi ito panaginip. Kung gusto mo, umupo ka at kumain ng tahimik. Kung ayaw mo, lumabas ka na sa pintong ito. Itinuro ni Sugoyaw ang pinto at sinabi kay Jianglan na hindi niya ito pinagsisisihan. Si Jianglan ay binubuli siya sa loob ng maraming taon at naging sanhi ng ganitong sitwasyon. Kahit na ito ay isang diborsyo, matatanggap ito ni Sugoyaw. Saan kayang tiisin ni Jianglan ang ganitong kahihiyan? Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming taon, palagi siyang nakahihigit kay Sugoyaw. Sugoyaw, mangyaring tandaan na kung hindi ka luluhod at humingi ng tawad sa akin, hindi na ako muling papasok sa bahay na ito. Dahil doon, diretsyong umalis si Jianglan. Hindi siya napigilan ni Sugoyaw. Hindi man lang tumingin si Ivory. Matapos huminga ng malalim, nilinga ni Sugoyaw si Han Sanchen at sinabing, ikinalulungkot ko na hinayaan kita, tingnan mo ang biro. Wala akong makita, pero napakayaman ng mesa na ito. Sabi ni Aaron, oo, kumain ka kaagad, baka malamig ang pagkain. Mabilis na sabi ni Sugoyaw. Nakaupo sa hapagkainan, binuksan ni Sugoyaw ang paksa at nagkwento tungkol sa mga walang katuturang bagay. Natatakot siya na kung dumiretso siya sa paksa, gagawin niyang hindi masaya ang Aaron. Kung tutusin, hindi ito angkop sa pag-usapan ang masyadong seryosong mga bagay sa hapunan. Alam mo ba ang kanluran ng lungsod? Biglang tanong ni Aaron kay Sugoyaw. Alam ko na ang kanlurang bahagi ng lungsod ay desyerto sa loob ng maraming taon. Ito ay mga lumang pabrika. Noong una, ang gobyerno ay nagplano na magkaroon ng mga ito, ngunit walang kumpanya ang handang magsagawa ng mga ito, kaya ang lugar na iyon ay inabandona. Kung tutusin, hindi ganoon kadali ang magpakilala ng mga bagong pabrika. 10 taon na ang nakalilipas, ang industriya ng Yuncheng ay napakahusay pa rin, ngunit pagkatapos ng pandaigdigang krisis sa pananalapi, ang lahat ng mga pabrika ay inookupahan, at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa kapalaran ng pagkabangkarote. Sa paggunita sa pangyayaring ito, si Sugoyaw ay lubos na naantig. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!